Magandang umaga. Ladies and gentlemen, may isa na namang abogado nagpakagago. Ang bagong whistleblower laban kay Sara ay grabe pagsisinungaling, halatang halata. Masarap ito sampalin. Oh. Okay, so habang nag-antay ako ng audience, nais ko muna i-advertise sa inyo, hinikayat ko yung mga vloggers, ang mga ano ko, ang mga aking mga subscribers na kung pwede, tumikim kayo, kumain kayo sa Tiyupaing, dyan sa 8227 Dr. Arcadio Santos Avenue, sa Sukat, Parañaque, San Isidro. Kumain kayo dyan, masasarap mga pagkain dyan. Itulungan nyo lang po aking inaanak kasi po ay balak na po nila umalis. Gusto nila umalis sa Pilipinas at doon na magnegosyo sa iba. So paano yan? Pero sabi ko sa kanila, huwag na sila huwag na sila tinatag dito. Huwag na sila mag-alala, subukan mo na nila. Kasi mula daw si BBM naging presidente, wala na silang kinikita. Let's see. Diretso proceed tayo. So, ladies and gentlemen, itong bagong testigo ni Trillanes na pinagmamayabang niya na titistigo na ginamit ni Sara ang pera mula sa Pugo ay palpak. Bakit palpak? Ito, akalain mo ba sabihin niya, kaklase niya si Sara Duterte sa College of Law sa San Sebastian? Kung susundin natin ang kwento ng taong ito, ay lalabas na 13 years old pa lang si Sara, nag-aaral na ng abogasiya. Mayroong mga abogasiya nag-aaral ng abogasiya. 13 years old. So, yan po ang problema natin ngayon. Kung paano natin susulbahin yan. Napakaloko talaga to si Maloko talaga to si Ramil Lagunoy Madriaga. Attorney Manny, si Attorney Saez, yan sa Bicol. Si Attorney Liloy Samari. Si Attorney Bautista. Si Attorney Larry Gadon. Kaklase ni Attorney Bautista. Sino pa mga abogado, mga piskal na laging nakikinig sa akin, mga judge. Ito ngayon, ilang taon ba kayo nagsimula na mag-college of law sa first year? Ako ay, edad ko, mag-14 ako eh. Nagsimula ako sa college of law, first year ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Law. Si Sara, sabi ng bagong testigo na lumabas, testigo na binuo ni Trillanes at ni De Lima at inabogaduhan ni Attorney Raimundo Palad, ay kaklase daw niya si Sara Duterte. Guys, nabilong daw sila sa San Sebastian College. Grabe naman ito. Paano ba mangyari yung mga kwentong yan? Ay, grabe ito si So parehas sila ni Sara ng Pakita niya, parehas sila ni Sara ng gumraduate. Naku ng puta naman to si talaga Ito, pakita ko yung sa inyo. Pakita ko yung kanyang affidavit. Ay, Attorney Raimundo Palad, huwag kang magpakabubo, Pajero.
matatanggalan ka lisensya kagaya sa akin. Huwag ka mapakabubo dyan. Paggamit ka naman kay Trillanes, Attorney Palad. Huwag ka mapagamit sa mga tao, mga kan. O Ramil, tingnan mo nga pilay doon ako niya, ang affidavit niya. Basahin natin ang affidavit niya. I, Ramil Lagunoy Madriaga of legal age, Filipino and with address at care of Annex 2, BGMP, Camp Bagong Diwa, Taguig, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby depose and state as follows. Number 1, educational background. 1. Tapos number 1, Roman numeral number 1, I took up the College of Law from 1902 to 1995 at San Sebastian College, Manila. I graduated in 1995 and took the bar examination in the same year but did not pass. Bubo ka eh. Paano ka makapasi? Bubo ka eh. Government service from 1993 to 2021, I worked in the following government offices. Economic Intelligence and Investigation Bureau from 1993 and 1995 to 1995. Ito pong EIIBI sa Bureau of Customs. Tapos, he also worked at the National Security Council and Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines from 2001 to 2015. Then he's also worked at the National Security Council and National Bureau of Investigation and Revenue and Integrity Protection Service, RIPS, sa BIR noong 2018 up to 2020. Yan, sinabi niya. So, paano nag-overlap ang 2015? Hindi naman overlap. O sige, ibig sabihin wala siyang trabaho mula wala siyang trabaho mula 2016 hanggang 2017 at 2018. Wala siyang trabaho 2017. So, tapos 2018, nagtrabaho naman daw siya hanggang 2020 doon sa National Security Council, National Bureau of Investigation, Revenue and Integrity Protection Service. At saka, nagtrabaho din siya sa at the same time, at the same year. How can you be in too many places at the same time? Ano, multitasking ka? Trabaho ka at the same time sa Presidential Security Guard, tapos General Headquarters, 2018 hanggang 2021? Grabe naman. Galing-galing mo naman, pero bagsak ka sa bar exam. Klase. Hindi man ako naglalait sa mga taong bumabagsak sa bar exam, pero ito talagang bubo talaga ito. Yung Ramil na to. Ang alam lang nito mang-kidnap. Tsaka mang-hold up. Sabi niya, I was also assigned to form groups that would support Duterte's candidacy for president. Oh? Sino ka para magsuporta? Number 6, when Duterte was elected as president, he ordered me to serve as counterintelligence. Oh? Asan ang pruwiba mo? Kailan ba siya naging presidente? 2016. O bakit hindi mo nilagay sa iyong hindi mo nilagay sa iyong government service records? Walang sabi dito 2016 hanggang 2017 wala kang trabaho eh. Kabobo. Hindi ko alam kung bobo to. Ay, nako. Nako. Oy, Attorney Palad, ikaw po ang abogado nito ni Madriaga. Nagkikwento ka sa on the spot na in-interview ka. Sinabi mo, pinasulat kamay mo pa, inayos mo pa yung kanyang affidavit. Sa totoo lang, ang affidavit na ginawa po, Attorney Palad, mediocre. Ba't hindi mo aminin ang inyong legal research writer ay hindi marunong sa grammar? Ang affidavit na ginawa mo, to tell you frankly, Attorney Palad, nagpasimpalad na lang. Umiiyak ang grammar nyo. Umiiyak yung syntax. Hindi magkasundo-sundo. Pati mga declaration sa facts, hindi magkasundo. Akalain mo. Ulitin natin. Sabi, ang government service niya, National Security Council at saka Intelligence Service of the AFP mula 2001 hanggang 2015.
So 2016, wala siyang trabaho. 2017, walang trabaho. Walang nakalagay dito. 2018, trabaho na naman siya, pero 3 trabaho. Paano may sinasabay-sabay 3 trabaho? National Security Council, National Bureau of Investigation, Revenue and Integrity Protection Service, RIPS. Sa BIR yan. O, tapos, letter D mo, National Security Council naman, from 2018 to 2021, nag-overlap ka na naman. Ang 3 mo trabaho, dinagdagan mo pa ng 2 pa. Presidential Security Guard at saka General Headquarters. 5 trabaho in one and the same time. Sinungaling dito pala sa kwento mo kung paano ka nag-trabaho, ay sinungaling ka na. Paano maniniwala ang tao sa inyo? Nako. Ay, nako. Ang nag-neutralize, hindi ko kilala. Baka si Gutesa style to. Mas maganda pa kay Gutesa kasi coherent. Buno ng detalye. At saka nagkatugma-tugma mga detalye. Ito, hindi nagkatugma. Oh. Una pa lang, hindi nagkatugma. Oh. Oh, ito. So ngayon, punta tayo sa number 4. 2016 daw, nagkampanya siya, hindi naman niya nilagay sa kanyang record. Tapos 2016, nung manalo na si Duterte, binigyan doon siya ng trabaho, counterintelligence agent sa National Security Council. Eh bakit hindi naman nakalagay ang National Security Council dito na trabaho niya? Nako. Ano, number 5, number 7. At during that time daw, na tinalaga siya ng counterintelligence sa trabaho ni Duterte, ay inutusan daw siya na mag-provide siya ng intelligence information regarding Oplan Double Barrel. Hindi ko alam. Tanungin natin si Bato kung kasama ba ito. Tapos number 8, in 2018 daw, formally assigned siya ni President. Ibig sabihin, informal daw ang assignment sa kanya to work at the for the President's Security Group in Malacanang to teach tactical driving and strategic transport courses. Grabe ha, tactical driver ka pala ha. Tapos Roman numeral number 3, work with Mayor and Vice President Sara Duterte. So it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, and counterintelligence matters. Oh, asan pruweba mo? Kwento lang ito ng kwento. Asan ang papel? Tapos, sometime in 2019, sabi mo, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a support her plan 2022 presidential candidacy. Paano yan? Kasi si Sara, nagsabi lang tatakbo noong 2022. Pero Vice President. Ayaw nga na tumakbong presidente. Tapos, number 11, in 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte is my president, ISIP, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. Oh, tapos number 12, we were able to register ISIP Pilipinas at the Securities and Exchange Commission with me as national convener. Funding of ISIP was provided by Mayor Sara Duterte along with other support groups. Asan ebidensya mo rito? Number 13, when Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Ha? Trabaho ng armed forces yan, tapos ikaw nagkaroon ka ng trabaho doon? That was 2016. 2022. Paano mangyari niyan? Ang army ang gumagawa niyan. Ang armed forces of the Philippines gumagawa niyan. Tapos sabihin mo pa, it was during this period that I personally introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco to her. Oh, ganon. Taga-EFP to, ikaw hindi. Tapos number 14, Colonel Nolasco was one of my students in the PSG at that time. He was the commandant of the PSG training school. It was Colonel Nolasco who tapped the services of Colonel Raymond Dante La Chica to head the
PG. Huh? From July 2022 to April 2023, I worked with Colonel Lulasco and Colonel Lachica for our work involved in tactical transport services securing BP Sara. Ngayon, paano mangyari ito? Yung nagsimula ka June 19 na umatin ka pa ng June 19, 2022, umatin ka pa, may litrato, umatin ka pa ng inauguration or oath-taking ni Sara Duterte. Paano mangyari yan? Na noong June 3, 2022, ay hinahanting ka na ng mga pulis sa pagkidnap mo kay Willie at Mark Lu sa Binondo, sa Tondo, kung saan itong dalawang ito ay iyong mga kliyente sa escort service, kay VIP security ang negosyo mo pinoprovide. Biro mo, ang ginagawa mo, yung mga tao na ninegosyohan mo na magkaroon ng VIP security ay kinakana mo. Mismo yung binabantayan mo ay kinikidnap mo. Grabe. Paano to? Grabe tong sinungaling nito. Ay, basahin natin yung aresto sa iyo, ha. Basahin natin ang balita. Ipakita ko sa inyo ang balita muna bago tayo babalik sa tinatawag na affidavit. Yan, ha. Ito yung balita sa Manila Bulletin. Nakita nyo ba yan? Cops bust kidnap for ransom group in Rizal raid. Leader, 4 members arrested. Anti-kidnapping operatives of the Philippine National Police have busted what they described as a notorious kidnap for ransom group during a raid on their alleged safe house in Cainta, Rizal. PNP Chief General Benjamin Acolda Jr. said the operation stemmed from an intelligence report that the Madriaga or Ramel Madriaga kidnap for ransom group would regroup to carry out another kidnapping job. Those arrested were Ramel Madriaga, 55, the alleged leader of the group, and is number 5 in the list of most wanted person of the PNP anti-kidnapping group. Jaime Patano, 53, Ervin Vernados, 32, Ronaldo Alibio, 44, Richard Babagay, 38. Acorda said all the suspects were arrested based on warrants of arrest for 2 cases of kidnapping for ransom with no bail recommended. A PNP intelligence report stated that the Madriaga kidnap for ransom group stands as among the most perilous criminal syndicates in recent police records and has been under thorough investigation for several months. Infamous for their audacious acts of violence and their involvement in series of abhorrent crimes throughout the region, this group's activities have caused the loss of innocent lives, including the tragic demise of a respected officer from EKG during the confrontation with criminals. Pinatay pala ng isang pulis eh. Yan po. So ngayon, pag binasa ko naman dito yung ibang mga balita, ay lumalabas na dito 2022 ay inilabas na ng Manila Regional Trial Court ang tinatawag na warrant of arrest. So ibig sabihin, 2022 wanted pa rin siya, may warrant of arrest siya. Maliban sa nahanting na siya ng pulis.
O ito, pakita natin. Tapos sabihin niya, 2022, nagbagman siya. Naghatid siya ng mga pera, milyon-milyones. O, bakit may pagkatiwala sa kidnapper ang milyon-milyones? Nagigidnap mga para magkapera. Tapos, ini pa kukunin itong perang ito. Milyon-milyones. Napaka, ano mo naman, Madriaga. Magkano bayad siya ni Trillanes? Oh, pangalawang Bikoy story to. Police bust dreaded Madriaga kidnap for ransom syndicate in Cainta Rizal. Ang balita to, July 18, 2022 at 23. Ito sinasabi rito, ganun din ang kwento, pareha din. So, inilabas ni Judge Alma Crispina Collado La Corte ng Branch 21 ng Manila ang warrant of arrest noong 2022. Yon ang ginamit sa pag-aresto sa kanya. So ngayon, ang puntos natin dito mga kaibigan ko, 2022 ay may warrant of arrest ka. So paano ka magtrabaho na bilang aid or security agent ni Sara at saka bagman? O baka naman pwede mangyari, baka dalawa yung Ramel Lagunoy Madriaga. Pwede ba yun? Magiging dalawa? Tapos, ang sinasabi niya, mga confidential money ni, confidential funds si Sara, siya nag-ikot, nagbigay kay, ito ngayon. Basahin natin uli ang kanyang affidavit. Basahin natin uli. Patuloy natin. Para marami tayong usisa. Ikaw talaga, Attorney Raimundo Palado, you are risking your lawyer's title. You can hear. Matatanggal ka, madidisbar ka nito. Sabi niya, from when Sara Duterte won, siya ay pumasok na at siya nag-organize ng Vice President Security Protection Group. At siya nagbigay kay Colonel Dennis Nolasco. At si Colonel Dennis Nolasco ang nag-recruit kay Colonel Raymond Dante La Chica na magtrabaho para sa Vice Presidential Security Protection Group. So, yan sinasabi niya. Tapos sabi niya, some of the work and information that I have personal knowledge of are the following. So, ito daw mga alam niyang trabaho. From July 2022 up to April 2023, ay doon siya trabaho. Kasi ito, July 13, 2023, hinuli ka. Okay. Ito yung mga trabaho din niya. Confidential funds. Nag-deliver siya ng 2022 hanggang 2023. Hoy! Gago! Ay, sorry. Paano magyari ito? Wanted ka pa. May warrant of arrest ka. At hinuhuli ka ng pulis. Affidavit mo yan ha. Hindi na katugma-tugma, Attorney Palad. Yung affidavit na ginawa mo, hindi na tugma-tugma. Paano to? Paano mangyari na ang isang wanted ay magsilbi na isang bagman sa confidential fund sa 2022 hanggang 2023? Na-isturbo, tinatanong ka tuloy kung nakapasa ka ba sa bar exam? Kaklase na Sara. Paano magiging kaklase si Sara Duterte at saka akong inyong lingkod? Sabay kami kumuha ng bar exams noong 2005. Mas mataas pa, sigurado ako mas mataas pa ang grado ko sa bar exam kaysa kay Sara. Hindi naman sa pagmamayabang. I belong to the top 50 examinees. Triling. Paano ba ito, Triling? Nasira na naman yung diskarte mo. Magkano binayad siya ni Bongbong nito? Sabi niya, around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. So, tinaon niya December kasi December binigay ang 125 million na confidential fund. Sabi, wanted to see him. I arrived at Ultra Pasig City at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco.
until Colonel Lachica and two DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Oh, so may dapat na duffel bag na money. Tapos number 8, sabi niya, Colonel Lachica handed to me portions of that money. Bakit? Amounting to around 33 million to 35 million per duffel bag to be delivered to various people. At bakit sa iyo, ikaw, ipagkatiwala ang pera na kidnapper ka? Inangigidnap ka nga para makakuha ng pera. Tapos, ipagkatiwala pa sa yung pera. Kalukuhan. So, ngayon, ito, sabi niya, 18-1, one duffel bag of money was for a mayor in... Bakit hindi mo babagit ang pangalan ng mayor? I personally delivered it to a man in Kabuyo. Oh, aman, bakit may bibigay sa taong hindi mo kilala? 35 million. Ha? That's a lot of money. Ha? Malapit daw siya sa industrial park. Tapos 18.2, another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian College of Law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw OVP spokesperson Reynold Bonsayak, former classmate of VP Sara. He assigned for me to go upstairs and leave the money at the office. Turuntado, kung ikaw naghatid sa akin ng pera, bakit ko pagkatiwala sa iyo, akit ka lang sa taas? Teritoryo ko yun, hindi ka naman taga roon. Bakit akit ka doon? Bahay ko yun, lugar ko yun. At bakit ko pagtiwala ang pera sa'yo kung totoo may pera yun? Kalukuhan, hindi mo ipaniluwanag kung bakit, paano. At paano mangyari mga ito. 18.3, another duffel bag of money was left in the car. Oh, may kutsi ka pa, which I drove to the ombudsman. Well, bakit ibibigay sa ombudsman? Anong kinalaman sa ombudsman? When I arrived at the guard signaled me to park at a specific... alam pa ng gwardiya kung saan ka magpaparada? After I left, nang umalis ka, iniwan mo ko daw, sabi mo, iniwan mo sakyan. Tapos, nakakita ka ng someone who retrieved the case and drive the vehicle away. Oh, kung mag-drive the vehicle away, dadaan din sa gwardiya yan. Ay, hindi kita talaga maintindihan, no, Madriaga. Number 19, on another occasion around the same period, I was handed a white Vios by Colonel Nolasco which contained 80 million na naman. Paano yun mangyari? Pagkatiwalaan ka na 80 million, nakidnapper ka naman. Wanted ka pa sa panahon na ito. Kasi inaristo ka. July 13, 2023. Tapos sinabi mo, Colonel Nolasco instructed me to drive it to the parking lot of SM Mega Mall. Bakit? I followed his instruction. Lock the car. Place the case. Titinakbo mo na sana yung pera. Place the case on top of the left. Bakit ipagkatiwala sa yung ganun kalaking pera? One day, I saw the same views being driven by the wife of Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala. O ano naman kinalaman? Bakit may bigyan si Kilala? Anong transaksyon niya kay classmate ba siya ni VP Sara? Grabe ka naman. Tapos ito naman, magkwento ka naman, 1 billion pesos cash inside Super Ganda. Grabe ha. Bakit naman nagkaroon ng 1 billion doon? Around the first quarter of February 2020, ito ng panahon ni Digong Presidente, I was instructed by Master Sergeant Canlas, a PSD officer whom I came to know in Davao, to pick up a Super Granja at Jollibee Kamuning. At bakit of all people, bakit ang pipiliin? Ang dami-daming PSG dyan. And deliver it to a car wash along Daang Hari o Muntinlupa City. From the meeting point, I was told to proceed to Katarungan village nearby, where I handed the case to 2 men who were inside a black Honda Civic. This delivery was later verified through a call from President Duterte himself, who confirmed that the vehicle was received by those 2 men whose names I can no longer recall. Tarantado ka.
1 billion ang hinawakan mo hinatid. Hindi mo maalaala ang mga tao na hinatiran mo. Kabuang ka. Wala ka mga detalye dito. Kwento ka lang ng kwento. Invento. At saka of all the people, bakit ikaw? Kung totoo man yan. O letter D, cash inside Honda Civic delivered to the Santiago family. Sino naman to Santiago family na to? Hindi mo naman nilagay ang buong pangalan. At hindi mo nilagay ang buong address kung meron man. At hindi mo nilagay kung ano para saan ang pagbibigay. At hindi mo nga, bakit i-deliver ang sasakyan? Ito naman, sabi mo, January 2022. Oy, wanted ka sa panahon na yun. Sometime in January 2022. Ito na klarong mali ni attorney si Rebondo Palad. Pakinggan mo, Rosale. Sabi ni Tikalon na Madriaga. Alam mo Tikalon? Sabi ni Tangilongo na bakakon, sinungaling, but. Sabi niya, sometime in January 2022, Vice President Sara instructed me through a phone call to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and I deliver it to Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Tanong, January 2022, Vice President na ba Sara doon? Di ba May 13, 2022 election? So, nanalo si Sara May 13, 2022. May 9 pa, May 9. May 9 pang eleksyon, hindi pa siya Vice President ito. Kabobo. Kabobo naman gumawa ng script nito ni Trillanes. Tsaka ni Attorney Raimundo Palad. Ay, desisyon ako, kakasuhan ko ito ng disbarment. Si Attorney Raimundo Palad. Ay, inamin mo pa sa interview na ikaw gumawa. Kakahiya ka. Ang syntax niya pagkagawa, choice of words niyo, may mga mali-mali pa kay Grabar. Number 24, days later, VP Sara again instructed me. Ibig sabihin, days later, January din ito. Kasi days lang eh. Mabuti sana kung months later. Kung days later, ibig sabihin, kahit sabihin natin February, hindi pa rin president si VP Sara noon. Hindi pa siya nanalong vice president. Tapos ito naman, kwento magnetic lifters. Magnetic lifters, sabi niya, during my meeting with Attorney Manases Manscarpio, husband of VP Sara at Burgess Circle in Bonifacio Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at the Bureau of Customs. Bakit of all people, bakit ikaw? Hindi mo pinaliwanag dito, bakit ikaw ang uutusan? Kung totoo man yan. Nanggaling kay Trillanes itong istorya eh. Kasi kinasuhan ni Trillanes, si Manasseh Carpio, tsaka si Sebastian, si Basti, at saka si Pulong, ng kasong patungkol sa magnetic lifters. Tapos sabi niya, the original plan, however, was aborted because one of President Duterte's men, working as an intelligence officer, tipped us off that the shipment was a hot item and that someone had their eye on the magnetic lifters containing tons of methamphetamine hydrochloride. Kwento ka na naman ito. Asa na naman ang mo? Unang-una, yung sinasabi mong yan ay malamang hindi mo nilagyan ng petsa. Ibig sabihin po ay wala. Hindi mo malala ang totoong nagsasabi. Detalyado po. Pati petsa, pati lugar, pati mga pangalan. Number 27, I met with Attorney Manscarpio again at the same place in Burgos Circle, BGC, and I informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary. We therefore decided to proceed with the usual process of taking it out and facilitate its release from customs under our monitoring. Paano mo ginawa? Hindi mo nga kinikwento eh. Puro ka lang general statements. Ito pa, panghuling page niya.
After several days, I learned that the magnetic lifters had been released from customs through the efforts of broker Mark Taguba. Nako. Number 5, funding from POGO operators. The funding for the Easy Pilipinas National Campaign 2021 to 2022, along with other parallel groups, came from POGO operators and drug dealers. Wala pa namang kampanya noong 2021. 2022 at hindi naman tumakbo si Sara ng presidente. Ang gusto niya lang, vice president. Ayaw nga tumakbo eh. Pinapilitan na tumakbo ng vice president dahil kay Amy Marcos. Ay, nako. Mga kwento mo na laloy. Reservation, receive the right to submit. Ay, nako. Tapos sabi pa ng iyong abogado na si Palad, yung iba daw, meron ka daw kung kuha-kuha ng mga litrato niyan, mga kutsi, at sinabi mo nandun doon sa cellphone mo na nahawak ng korte. Pero, tapos kung i-release naman ng korte yung cellphone mo at hindi mo naman mapakita, sabi mo, ay, tampered na nagalaw ang cellphone ko. Grabe ito si Kwan. Bikoy number 2 ito, Bikoy number 2. Oh, Trillanes, ano yung inyong mo? Testigo mo? Saan mo naman na to? Paano mo ayusin ito? Too late the hero ka na. Tapos sinasabi ito sa aking pagkakalam, ikaw at saka si Dilema ay maraming beses pumunta sa kulungan para makausap lamang si Madriaga. Paano ngayon yan? Paano patunayan yan? Unang-una, yung integridad dito ay questionable kasi kidnapper. 2 beses. Yung una, kinaksintensya ng 1997 sa kidnapping. Napakawalan lang ng Supreme Court noong 2003 dahil kulang lang ang ebidensya. Nako. Naimbaga-bigat na. Kada kayo aben, sabi ni Ramil Bengson. Ronald Lice, hindi ako abogado pero mas naintindihan ko pa. NRR, Bikoy and Rene. Ay, nako. Mga style ni Trillanes na bistado. Good day, bossing. Ingat na God bless, sabi ni Perny Pinto Sr. Ay, Tom, Excogita Torres. Konti na lang tapos na yung mga Duterte sa kanilang kasamaan. Uy, paano mo sabi konti na lang? Wala kang hindi detalye yung pinibit mo eh. Ikaw talaga, bubo mo talaga, item. Ay, nako. Denby Ilacion, wanted pala si Madriaga, Munggo. Ronald Lice, basahin mo mabuti yung pinibit ng maintindihan mo, hindi ka naman yata abogado. Sino ba sinasabihin mo basahin? Naintindihan mo ba? Wala kang kalatoy-latoy, wala kalaman-laman eh. Hindi ka nagkwento. Hindi nagkwento ng detalye. Walang detalye. Pag walang detalye, hindi sabi na totoo yan. Emma Pagkanlungan. Hay nako, ikaw, bubo din, didiis ka kayo. Kasi, ikaw ang bubo ng hindi didiis. Lahat ng hindi didiis, bubo. At tawag dyan, DDH. Kayo mga DDH, Duterte haters. Diehard Duterte haters. Ay, Tom, Excognitar Torres, malapit na mabakasan. Ay, wala. Hindi maniwala si mga kwento mo laloy. Magkano babayad sa'yo pag mag-troll? Si Bikoy, sabi ni Inarar. Ronald Ulais, sa detailed, hindi gaya ni Gutesa na mas sobrang detalyado kay Gutesa. Sabi naman ni Jose Floro Fornilos, this man is a piece of shit. All of his credential in his affidavit has a kidnapper, stupid, and lawyer. Mary Joy Bargason, malakas loob nila na magpagkaisahan ang mga kapatid na Duterte kasi nakakulong ang tatay. Ronald Ulais, wala siyang sinabing BP na siya kasi mayor, parang si Sara. Ay, ikaw na naman, gumawa ka naman dahilan, Ronald Ulais. Hindi po ito nagsasabi ng totoo, basta tandaan ninyo kung ang affidavit ay hindi nagsasabi ng detalyado na mga kwento, ay yan po hindi nagsasabi ng totoo. Yan lang po. Ganun lang ho kasimple. So, bla 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 baldas. Ang daming sinungaling
sa admin ni Bangag, mga Bangag din ba siguro nakatira ng 10 litros kaya gano'n. Ito naman pakinggan natin gusto niyo pakinggan natin yung sinasabi ng abogado niya? O sige nga Kasona, wala siyang sinabing siyang gumawa. Sinulat kamay ni Madriaga. Oh, sinulat kamay din ni Madriaga tapos inayos niya. Inayos mo, bubo pa. Ba't hindi mo si tinanong na detalyado, Attorney Palad? Ha? Attorney Palad, bakit hindi mo si tinanong detalyado? Kakahiya ka. Siguro, nakapikit, nakatabon sa ang kamay ng mga mata ng mga kaklase mo. Oh, paano iyak yung didilis? Natatawa ang didilis dito. Denver ang galing gumawa ng script ni Trillanes. Andrea Gueco. Mayapabak po, sir. From Angeles, Pampanga. Mayapabak din. Kay Andrea Gueco sa Singapore galing. Pinoy tayo, haha, bubo. Yung director, hindi pabayaran. Yung mga taga, hindi na sila babayaran. Andrea Gueco, watching from Singapore. Ronald Ulais, ang sinabi na Madriaga, mayor pa si Sarah. Nagkatwirang ka na naman. Ay, nako. Gano'n may kaklase pa niya sa law school? 1991 siya nag-aral sa law school sa San Sebastian. In 1991, 13 years old pa lang si Sarah. Pinanganak si Sarah, May 31, 1978. Altamix ko, Gita Torres. Grabe talaga yung mga Duterte. Mga masiba, papera. Ay, asa na ba siyan mo? Ang kinikwento natin si Madriaga. Hindi ka makakapaniwalaan kwento tapos paniwalaan. Ikaw ugok ka talaga. Ito. Kakahiya ka. Pag sinabi mo, kakahiya ka. Hindi ka madahiya sa sarili mo. Belated happy birthday, sabi ni Elizabeth Linsangan. Salamat po. Salamat po salamat din sa sticker mo na Ma'am Elizabeth. Elizabeth Linsangan, hello po sir. Toto Tirador, naimbagal daw tayo amin dito Pilipinas. Sir, mag-ingat po kayo palagi watching from Los Angeles, California. Wow, thank you so much, Ma'am Elizabeth. Big Zone, tuduhan mo pa ang pag-depensa kay Dice Lustay. Depensa ko talaga kay between sa magnanakaw na trilyones si BBM. Ay, nako. Siya kaysa dito. Nako. Hello, good day. Watching from Ottawa, Canada. Jano Robles, Denby Lasyon. Palad, naging abogado na si Nijad Vera na bumakas sa NBI. Okay. Jano Robles, paano to? Palad, walang nagpasimpalad. Gulong ng palad ang mangyari nito. Umaasa sa gulong ng palad ang buhay ay. At sabi ni Atty. Palad, tinanong ka tuloy kung nakapasa ka sa bar exam. Si Bardagulan, Matu-Matu, 2.0. Ito. Ronald Lois. Ay, naka-live ko na tapos, talagang walang makakapigil sa kay Sara. Lagot silang lahat pag nanalo si Sara. Tapos, yan talaga ang mangyayari. Watch and learn. Okay? Dereng Duterte haters. Tama. Dereng Duterte haters. Mga DDH. DDH versus DDS. Yung susi na kinukuha ni kaliwang gulong. Hindi ba na detalyado? Ay, nako. Tapos kantahan mo na lang sila ng Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences, open the gate. It may be raining, but there's no rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you before it's too late. Desperado na si BBM.
Desperados Trillanes, desperado mga grupo nila, si Deliva, desperado na rin si si Enzo Recto, si Bad, si Batang Manila 2H. Yung mga kinakampihan ninyo, bakit iisang tono nyo? Si Mimaa, Alicia, iisang tono nyo kung ano ang panay lahat kayo, tira, Badriaga. Hindi nyo man lang inalam. Ay, nako, na impossible witness ito. Tanim ito talagang tanim na witness na impossible pa. Oh. Ito, si Bardagulan, mga dilawan, pinklawan, mapapanggap na lang mga Marcos loyalista. Ziksan, walang mga kwintang tao, ang mga mukhang pera, kita ng mall, garapalan pa nakawan. Nako. Oh, Altom, wala ka na talaga magagawa sa buhay mo, Altom. Atom ba? Altom, Itom. Itom. Wichala Rabila. Denby Ilasyon. Yung nandito kay Dr. Kausing na troll, bayaran, malaki siguro pa utang. Parang kalahi din yan ni kalahi din ni Madriaga. Ay, nako. Ay, sorry. Nagagalit siya sa kanta ko eh. Jeff Mata, madumi talaga maglaro sa politika si Trillanes at kakamping. Oh, act of God na ang nangyari dahil kumikilos ng makapangyarihan. Tama po. Malapit na po si Sir Inday, si BP Inday. Ang galing mo dating Atty. Toto, kinalaban namang magnanakaw tapos kinampihan ng isa pang magnanakaw. Okay. Midar Conmesida, maraming pumabor sa mga bangag. Ako never fade. Duterte pa rin. O yan, tama. Ilonggo, bakit pumayag mga Pilipino walang public live sa mga isasauli na whistleblower kung ibabalik ang pera? Shanice, that's why they always fail. Ronald Liza, ang apoy hindi na mamatay at ang nagmumura sa banal na Diyos ay hindi magtatagumpay. Ganun ba? Hindi naman nagmumura. MG Fern, kasing edad ko si Sarah, June 1978 din ako, 1991, first year high school ako. Wow. Basahin mong mabuti, sabi niya. Virgie Piquero, sablay ang script ni Trilling, asong kanin. Shanice, kita mo ba? Kahit ano pang ginagawa kay BP, di sila magtatagumpay. Item, paano yan, Item? Daging talo ang inyong talo diskarte nyo. Ha? Okay. Sino pa? Si Justicia. It's nauseating that you now side with nagsaside ako doon. Alam mo, Justicia? Kasi ang iyong sinaside ay BBM, mga trilyon-trilyon na naka, walang kwenta. The only way matanggal yan. Dito lang ko kay Duterte. Sa totoo lang. Kasi bakit? Kinidnap nyo, binalibag yung batas ng Pilipinas. Why should I not cry? I am for the law. Ang ibang mga abogado na hindi mag-complain, yan po mga abogado na gusto nila ay law of men, hindi law of law. Dapat batas ang sundin natin. That's number one reason kung bakit yung pag-kidnap nila. Bawal na bawal yun. Only our court can allow arrest. Only the local court, not the ICC court. Kaya dapat dinaan mo na nila yun sa dinaan mo na sa local court. Kaya naintindihan mo na hustisya. If you are a lawyer and if you know the law, you will not allow that to happen. Kasi mga lahing biyandalo yan. Kaya sigurado ako kapag pumalit ang yung power, makukulong habang buhay yan. Ang si Remulla na dalawa, si Bunjing at saka si Janvic. Makukulong din si Gibo Teodoro. Makukulong din si Eduardo Anyo. Makukulong din si Bibim. Makukulong din si Marcos Lacanilaw. Kasi numayan, isama muna Toto si Peebles. Si Peebles ko walang kwenta to. Adictos din ito, sabi nila pero hindi wala kong ebidensya. Pero sinasabi lang nila, adictos. Si White Ouroboros. Ito naman si Kwan,
Si Mima Alicia, pakunwari pan, ng pa-style-style pa kuno, inalok siya ng 70, ano, 70,000. Ang dami-daming mga Marcos vloggers yan. Sa lahat ng Marcos vloggers, ikaw pang alok ng mga Duterte side. Kasinungaling numero 1 sa'yo. So, Greg Ko Batista, Boss, good morning po. Shout out sa mga ka-workmate ko na sina Patrick, Gary at Mr. Krabs, owner ng restaurant. Oy, Krusty Krab, lagi ako kumakain dyan. Sa Pasay, magdadine na kayo, lagi kumakain dyan. Sa King Crab, lagi, sige, hanapin ko yan. Pero una ko natikman yung Krusty Krab, alam nyo saan doon sa San Fernando, Pampanga. Pero yun, masarap din dyan, sigurado yan. Meron pa kayo, di ba? Yung plastic, ipatong sa lamesa. Tapos, kabay. Bardagulan sa pagkain sa lamesa. Yung tawag dyan, budol fight. Tapos, sino ba yan? Greco, Batista. Boss, good morning. Pa-shoutout sa mga ka-workmate. Sinoutout ko na, pati yung mga King Crab, yung Krusty Krab dyan sa Pampanga, sa San Fernando. Tapos, sino pa? Daphne Francisco, itsura mo parang galing sa ilalim ng lupa. Kay laman di nanalo, ang galing sa kadiliman. Ronald Gulais, kaya kahit kayo mga DDS ay hindi kayo exempted sa pagbawi ng Diyos sa respetong hinalo. Ay naku, wag mo na pa, matagal na yun. Ando na nga yun, pinarusahan ng si Duterte, nandun na sa ICC. Pa rin. Tapos lahat ng pagnanakaw dito, isisisi nyo sa tao na nandun sa ibang bansa. Sa totoong kwento lang, Richard Paul Kahapay, anong 13 years old si Sarah sa taong 1991? Siyempre 1970 siya sinilang. Magbilang ka. Baka mali math ko. 1978 siya sinilang, Richard. Tapos kung 1998 ay 20 years lang siya, 20 years old. Di ba? Minus 7, di 13 years old na siya. Natoy, hello mga kadutae. Tapos, Romel Bengson, Dr. Toto, ipokrito yan ang mananiwala kay Madriaga. Ilonggo, bakit hindi nila kaya pauwi si Saldico? Takot sila. Kunwari lang yan ni BBM na kansilado na passport ni Saldico. Tira na, tatakot na wag kang umuwi. Kasi oras na umuwi Saldico, patay kang bata ka. Sabog bahay tayo. Bakit? Titistigo ngayon, dala-dala, cellphone, dala-dala ang record, mga text, mga video, ng mga pera, ay patay kayong lahat. Tapos, Ramel Reyes, Jose Floro Pornilos, this story is a product of a sick mind. Ramel Reyes, baka nagkaroon doon ng bagong airlines pag umuwi si Saldico. Bagong airport, pangalan Saldico International Airport. Naku, wag kang umuwi. Magbabagong pangalan ng airport natin. Ninaragi ko, Batista, kumita na yan. Ivy Balen, ikaw Katoto, magkano talent pay ninyo? Ay, wala po. Wala pong binibigay sa kain kasino. At kung maningil man ako, milyon-milyon po. Marilyn Bobis, 2 ang Madriaga, 1 mabuti, may pinag-aral, 1 kidnapper, nakakulong, punta kayo. Rodel, ay bibilin, ano nga nagtataka ko, 2 bang Madriaga? Parehong pangalan, parehong middle name? Bakit takot sila kay BP Sara? 6 years lang naman Sunny Saludes, demanda mo yung ICC na kidnapping. Ang ICC walang kasalanan po. Ang may kasalanan yung nagdala sa ICC. Yan ang dapat ang ikukulong. Justisya, as an ex-lawyer, you should know that we hold a treaty with the Hague. Wala nang treaty na yon. Wala nang treaty na yon. You should know that the treaty was gone long time ago. And we had to follow. Wala na nga Mali pong argumento, Mr. Justisya. Mali po yan. I will never relent to your wishes. Na March 19, March
2019, wala na po tayo, hindi na tayo member. Si Romulo Di Binigracia, good morning Toto. I'm watching from Bacolod City. Live na live ka dito. Solid Duterte po. Ay salamat gid dira sa Bacolod. Ginamingaw gid ako sang chicken Bacolod. Kakain ako sa Mr. Chicken kaya siguro babayang gabi kakain na ako sa GT's Manukan. So anyway, ganito 'yon. Just for the sake, mag-sideways tayo. Bakit wala ng karapatan ang ICC na mag-trial kay Duterte? Ganito po 'yun. Una sa prinsipyo lang po, lahat sa prinsipyo ng criminal law, bago ka magkaroon ng recognition ang jurisdiction, ay dapat express, walang duda, ang binibigay na power. Ang tanong, may batas ba? Dapat batas na may bigay. Ang tanong, may batas ba na nagsasabi na ang preliminary examination na ginawa noong February 8, 2018 ay sapat na makapagbigay ng kapangyarihan sa ICC na i-trial si Duterte at husgahan? Wala po. That's so simple as that. Kaya lang, bubo naman ang abogado ni Duterte, si Kaufman napakabubo talaga. Attorney Kaufman, you should have argued that without only a law can grant that power to try and decide over any criminal case in international court. And that law should be the law that should say that the preliminary examination is authorized to give or to vest jurisdiction unto the International Criminal Court. But there is no law, sad to say. And why did you not argue on that point? That is the strongest argument that should have done it. Attorney Kaufman, do something. In your reply, maybe I do believe that ICC Appeals Chamber will give you that opportunity to reply to the answers of the prosecution and the counsel for the victims. Okay? Ganun lang po. In English ko lang para maintindihan ni Kaufman. Sana bring this lag of mine to Attorney Kaufman para maintindihan niya. Sa lagay pala, milyon na sigilin mo ngayon, doon pababa sa mga pinagtatanggol mo ngayon. Sa tataba lang, matanda na tayo eh. Maubos ng buhay natin sa mundo. Hindi pa tayo yayaman. Kailangan yayaman tayo, di ba? Pero sa magara at magalang na paraan. Tapos, Greco Batista, pwede kidnapin si Remulla. Okay, kidnapin din natin. Let us give him the dose of his own medicine. Good day po, Atty. Toto. Kasi nagkalitsi-litsi na po ang bansa natin. Kung hindi nagkipag-unity team si Marcos, hindi sana nagkaganito ang bansa natin. Alex Rihano, karma, siguro yan sa mga Duterte, yung kasiyahan nila no, na unti-unting, hindi. Do not be generalizing whatever contentions are. All those things that do not lack. Alam mo, sa totoo lang, ako bilang Bisaya, na-offend ako sa tuwing magtawag kayo ng DDS, Dutae, na-offend talaga ako. Alam mo ba kung bakit? Feeling po namin ay dinidiscriminate nyo kami mga Bisaya. Kasi bakit mga Bisaya ang majority na sumusuporta kay Duterte? So ang feeling namin sa totoo lang, to tell you honestly, I'm very honest enough, na yung pagtatawag nyo, Didilis, Didiis, Dutae, yun po ay pagtatapak-tapak ninyo sa karangalan naming mga Bisaya. Tapos tatawagin yung bubo. Di ba? Prangkahan lang tayo na kwento. But then, you cannot say that you are brighter than any DDS. Kayo mga DDH. Ha? Ganun lang ako kasimple. If ICC wants to make an example out of a person like Digong, ano yan, what the ICC is doing, I'm so expectant that the ICC Appeals Chamber will release Duterte because there is no more jurisdiction. It will follow the decision that was done by Judge Lord Kipanidze. Kilala mo ba si Lord Kipanidze? Iyon yung judge, isa sa dalawang judge na nung nag-unang apila ay nagdesisyon pabor sa Pilipinas at nagsabi na wala na, nada, wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas.
Okay? Bahala ka kung anong violin masasabi mo sa akin. I don't care. If